Buksan niyo, Panginoon, ang aming mga puso at diwa sa iyong katotohanan, sa iyong presensya, sa iyong piling, sa iyong mensahe. Pagdating niyo ako, ang mga gamit ko, upang ito ay mahaya. Sa pangalan ng anak, ang Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Noong panahon ng pagdatal, ang isang nakita natin ay ang pagdating ni Juan Bautista upang ihanda ang daan para sa ating Panginoon Jesus. At siya ay naaral sa ilang ng isang mensahe ng pagbabago. Sabi nga, parating na ang kaharian ng Diyos, magsisi kayo, taligdan ninyo ang iyong mga kasalanan. At ang pahayagan na pagsisisi at hangad ng pagbabago ng mga tao ay nahayag nila sa pamamagitan ng bautismo. Ang bautismo ay kapahayagan ng pagbabago. Pag sinabi natin pagsisisi, ang ibig natin sabihin ay hindi lamang meron tayong o nagbabago ating naisipan tungkol sa isang bagay, nagbabago din ang ating damdamin tungkol sa bagay na yun, at hindi magtatapos sa nakikita natin ang bagay na ay mali palayo. Nararamdaman natin na mali yung ating ginagawa, kundi ating tinatalikod ang ating ginagawa. So, ang bautismo ay kapahayagan ng pagbabago. Sabi ni Juan, ako ay nagbabautismo sa tubig lamang. Ito ay simbolo. Ang kapangyarihan ng simbolong yun ay yung bisa na binibigay ng taong gumagamit ng simbolong yun. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa apoy at sa banal na Espiritu. At yung ating aralin ngayon ay kasunod ng mga unang pangyayari na aking kababanggit lamang. So, andun si Juan Bautista, nangangaral, maraming tao. Sabi, nagdagsahan ang Jerusalem at buong Judea dahil sabik na sabik sila para sa presensya ng Diyos. May 4 na siglo na walang isang propeta na nagpapahayag sa Israel at ang mga tao ay nasasabik na. Hindi lamang para sa salita ng Diyos, kundi sa kanilang pagkilos sa kanilang buhay. Kaya doon sa dami ng taong nagdadagsahan para pakinggan si Juan, bagaman siya ay nangangaral sa ila, pakita natin yung pananabik ng tao. At yung kanilang pagpapailalim sa bautismo ay bahagi ng kanilang pananabik. Dumating si Jesus at nagpabautismo din siya. Kagaya ng tanong ni Juan, sabi ni Juan, ako ang dapat magpabautismo sa iyo. Bakit ikaw ang nagpapabautismo sa akin? Sabi ni Jesus, ito ay gawin natin ito dahil ito ang kalooban ng Diyos. At makikita natin kay Jesus sa kanyang pagpapailalim sa bautismo na ano yung kanyang pakikiisa, empathize dun sa pananabik ng
ng tao para sa Diyos. Sa kanyang pagpapabautismo, hindi lamang niya sinasa o hindi lamang natin nakikita ang pananapik ng tao para sa Diyos. Makikita natin sa pamamagitan ni Jesus na nakikiisa siya doon sa tao sa kanilang damdamin ang pananapik din ng Diyos para sa tao. Ang kalooban ng Diyos ay tayo ay mapanumbalik sa Kanya. Tayo ay makiisa sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus, gawin natin ito dahil ito ang siyang nagpapahayag ng kalooban ng Diyos. Sa English, ang ating mababasa ito ay para sa katwiran. This is for righteousness. Ang katwiran o righteousness ay nasa tamang relasyon na tayo sa Diyos at sa kapwa. At bagaman ang bautismo sa tubig ay kapahayagan lamang ng relasyon na yun, ito ay nagpapahayag ng kalooban ng Diyos na tayo ay maging tama ang ating relasyon sa Diyos at ganoon din sa ating kapwa. Kaya si Jesus ay nagpapautismo kay Juan. At ayon dun sa ating nabasa, at ito ay mababasa din natin sa iba pang ebanghelyo, sa hindi lamang dito sa Mateo, kundi sa Marcos at sa Lucas, na pag-ahon ni Jesus mula sa tubig, bumukas ang langit. Bumaba ka ng Espiritu sa kanyang kalapati at ayon dito sa ating binasa, tumako kay Jesus. At may tinig na sinabi, ito ang aking anak na aking minamahal at kinalulugan. Ang bautismo, ang tunay na bautismo, yung hindi lamang bautismo sa tubig, kundi ang bautismo sa Espiritu Santo na ginagawa ni Jesus. Ang siya nagbubukas ng langit para sa bawat nakakaranas ng bautismo na yun. At pag tayo ay nakatanggap ng bautismo na ginagawa ni Jesus, ang banal na Espiritu ay napapasa atin at nananahan sa atin bilang gabay, patnubay para tayo ay manatili sa ating paglalakbay na kasama ang Diyos, nananatili sa kanyang kalooban, nananatili sa kanyang layunin. At sa lahat, ang bautismo ang siyang nagbibigay sa atin ng karapatan na maging anak ng Diyos ayon sa ating binasa noong na maalala kung kailan parang ilang linggo tayo ay binibigyan ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa kagagawa ng tao, kundi sa kagagawa ng Diyos. Bawat bautismo ay umaangkin sa atin. Sinasabi ng Diyos sa atin, ikaw ay akin. Akin. Ako ay iyo. Isang issue na maraming tao ay issue ng belonging. Meron mga nababasa sa internet, mga kwento tungkol sa yung less favored na sibling na
merong mas paborito at siya ay parang spare lamang. Andyan ka lang dahil kailangan ka namin at tinitis ka namin, pero hindi ka kasi mahal na iyong kapatid. Maraming mga ganang kwento. At laging issue yun, do I belong or not? Ang bautismo ay naghahayag sa atin na we belong. We don't only belong to the church, we belong to God. Tayo ay sa Diyos. At hindi lamang tayo sa Diyos, kundi tayo ay sa Diyos bilang mga anak ng Diyos. We belong to the heart of God. So yung ating mga bautismo, bagaman yung tubig na yung water baptism ay simbolo lamang, at ito ay usually o sa atin na gumagawa ng infant baptism, ito ay forerunner ng spiritual baptism na ating naranasan pag tayo ay tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. May mga kapatid sa pananampalataya na ang kanilang ginagawa ay tinatawag na believer's baptism. Ibig sabihin, tatanggapin muna si Jesus at saka magpapabautismo ang tubig. So yung spiritual baptism ay nauuna dun sa physical or water baptism. Ngunit yung ating bautismo, nauna man o nahuli, ay yung ating water baptism, nauna man o nahuli, sa ating pagtanggap kay Jesus, dun sa ating sinasabing spiritual baptism, ang ating water baptism ay pag-angkin para sa atin kung ang ating mga magulang ang siyang nagdala sa atin sa bautismo o ng ating sarili kung tayo ang nagpasya dun sa bautismo. Ito ay pag-angkin sa Diyos bilang ating Diyos, pag-angkin kay Jesus bilang ating tagapagligtas. Ngunit ang pag-angkin natin sa Diyos ay nagagawa lang natin dahil una tayong inaangkin ng Diyos. Maaari natin sabihin mula pa sa simula, tinatakan na tayo ng Diyos at inaantay na tayo na tayo ay magpasya dun sa pag-angkin niya sa atin. Pag ating naranasan ang tunay na kahulugan ng bautismo, tunay na kabuluhan ng bautismo, sinasabi ng bautismo na yun, maging ang water baptism, maging ang spiritual baptism sa pagtanggap natin kay Jesus. Ikaw ang aking anak. You are my son, you are my daughter. At ikaw ay aking inalulugdan, ikaw ay aking minamahal. Ating mga bautismo ay nagpapahayag kung sino tayo sa harap ng Diyos sa mundo. Ito ang ating mga epifanya. Ang epiphany ay pagpapahayag kung sino si Jesus sa mundo. Ang ating mga bautismo ang nagpapahayag kung sino tayo sa harap ng Diyos sa mundo. Sa umaga ito, kayo ay aanyayahan na sariwain ang inyong mga pangako o ang mga pangako na binitawan para sa inyo, doon kayo ay binyagan. So, meron ilang mga tanong na sa atin natin ating mga sarili. Gusto ba natin sariwain itong mga pangako na ating ginawa o ginawa para sa atin kung tayo binautisman? Kung tayo binautisman bilang mga sanggol
sagot o bilang mga bata, maaaring hindi na natin maalala yung ating bautismo. Ako, alam ko lang na ako ay binautismuhan. Siguro 2 or 3 years old ako. Alam ko na ang aking Lolo Pedro Sison, ang siyang nagbautismo sa akin. Dahil minsan meron akong nakitang slide. Hindi ko na alam kung saan yung mga slide na yun. Pero yun na ang aking maalala ko lang dahil nakita ko yung larawan na yun. Hindi ko na maalala yung aking bautismo. Ngunit, may mga ilang pagkakataon na inangkin ko para sa aking sarili ang mga bautismo, mga pangakong yun. So tayo ay inanyayahan na sariwain yung mga baptismal vows natin kung tayo ay binautisman. Meron ba dito na hindi pa nababautisman sa tubig? Meron ba? Meron isa sa akin. Nagtatas ng kamay. So siguro mag-usap tayo mamaya. So ang iba ay nabautisman na. So ang pagkakataon nito ay pagkakataon para sariwain natin ang ating bautismo. May ating gagamitin yung tubig bilang pananariwa ng ating bautismo. Pero hindi ako ang siyang gagamit ng tubig sa inyo dahil sa atin hindi minsan lamang ang bautismo. Kung tayo ay binautisman na sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, yun na yun. Pwede natin sariwain, pero hindi natin pwedeng ulitin. Hindi tayo nagpapabautismo ulit. Kaya kayo ay anayahan na lumapit, pwede nyo isaw-saw ang yung mga daliri sa tubig, pwede nyo gamitin para maglagay ng cruise sa inyong mga loob. Pero sa inyong paghipo ng tubig, alalahanin niyo ang bawat isa sa atin ay nabuhay na siyang na buwan sa tubig sa sinapupunan ng ating ina. So, ang ating unang karanasan ng buhay ay sa bahay tubig ng ating mga anak. Baka ina. So, pag hipon nyo ng tubig, alalahanin nyo, ito ay nagbibigay ng buhay. Pangalawa, ito ay nagpapalinis. Pangatlo, ito ay refreshing. No? Mapapansin ninyo, yung ating mga dancers, after isa o dalawang aawit, ay may mga baso dyan. Umiinom sila, no? Dahil sila ay nauuhaw sa kanilang ginagawa at nakaka-refresh yung tubig. Pang-apat, hindi lamang tayo pinanganak sa tubig, tayo ay ang tubig ay life-giving. Kung hindi tayo iinom, tayo ay mamatay. Sabi doon sa anthem, no? Si Jesus ang siyang nagbibigay ng buhay, siya ang nagbibigay ng pag-ibig, siya ang nagbibigay ng pag-asa. At sa ating pag-angkin ng ating bautismo, ating inaangkin ang ating Panginoon. Kaya, angkinin natin, ihayag natin, ibahagi natin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Aking inaanyayahan kayo na tumayo para ating sariwain na